Minsan nagkaroon ng pundasyon ang mga kwento. Isang mayaman na kasaysayan na naghihintay maibunyag. Ang mga sabi-sabi na inakalang gawa ng kahapon ay nasilayan sa dapit hapon. Ngunit, paano kung ang pundasyon ay biglang maglaho, isang iglap, ang totoo ay maging isang bulaan? At pagdating ng panahon, isa lang ang may alam ng katotohanan. Kilala ang Tacloban bilang syudad na may mga mayayamang kasaysayan na naiwan ng panahon. Ang bahid ng nakaraan ay nananatiling sariwa dahil sa infrastruktura na patuloy nagkukwento sa panahong nakalipas. Dito sa bayan ng Tacloban, nakatayo ang nakakamanghang arkitektura na siksik sa kwento at misteryo. Mga kwentong kinalakihan ng mga residente na pasa hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ng ating henerasyon. Ngunit sa bawat kwento at sabi-sabi, alin nga ba ang totoo? Hain ka po natuod kuya, halibro or hastoryahan panahon? Libro. Halibro, ano po? Kay mas provenit libro. For me, matun po ko yung mga saying at mga kalagsan. Dapat ba ako libro? Kaya ngada kasi diba nakatalangan it mga isang nangyari noon Pwede gyapon ha libro, pwede gyapon ha kalagsan. Tas libro kasi bagat kan kasi credible source or sugad kaysa ha kunya-kanya kan laba kay may da mga evidence libro kaysa ha paghayakan la. May mga kwentong nakabalot sa isang infrastruktura na sa hanggang ngayon ay tinatanong-tanong pa rin ng karamihan ang katotohanan. Kaya sa araw na ito, bibigyan natin ng pagkakataong magkwento ang mga saksi at may maibabahagi. Mula downtown ng Tacloban, kinakailangan sumakay ng bus patungong San Juan. Kasabay ng pagdala sa amin ng transportasyon, mistulang hindi mapalagay sa inaasahang ganda ng San Juanico Bridge. Kuya, ilang oras po ba ang biyahe patungong San Juanico Bridge? 15 minutes. At pagdaan lamang ng ilang minuto, namangha kami sa laki at ganda ng tulay na siyang bumungad sa aming lahat. Nakakabighani at misteryoso. Ito ang San Juanico Bridge. Dito masisilayan ang paanan ng San Juanico Bridge. Ang 51 taong gulang tulay na ito ay sinimulang itayo noong August 1969.
Ani baruba kamu nga nagbira kita. Ang Second World War, ang Hapon. It was built during Marcos era, but it is not Marcos finance for that bridge to be made possible. Para ito han reparasyon nga bayad han damages han Hapon ha Pilipinas. Payback han mga nasira han mga Hapon during han era pag-colonize sa aton. Itinatayang umabot ng 21.9 US milyong dolyar na katumbas ng 154 milyong piso noong 1970s ang nagamit na halaga upang maitayo ang tulay. Sino ang nagplano ito nga makatindog ito? Ang iya kapika sa kinabuhi, si Imelda Marcos. Ha? Taga din niya Tacloban. Pwestoon kay iya ito hinigugma. Ang babay ang nagplano nga ikanhi ang paghimuhan tulay San Juanico Bridge, Leyte to Samar. Noong July 2, 1973, pinasinayaan at binuksan sa publiko ang San Juanico Bridge. Matapos ang 4 na taon, ang tulay ay naging ugat ng malayong baybayin ng Samar at Leyte. Bago pa man matawag na San Juanico Bridge, tinawag muna itong Marcos Bridge. Tinatayang nga abot sa 2.16 kilometro ang haba ng San Juanico Bridge. Makikita ang mga initials na L at S na sumisimbolo sa Leyte at Samar. Ang bayan ng San Juan Leyte at Santa Rita Samar ay naidugtong ng infrastruktura na inakala noon ng marami ay imposible. Maripeto Bridge. Anong pong gamit ang Ang pagsakayan mga tao nagbabaluto tikang Samar Tacloban. May ada mga pambot. Amula ang kabiyahe. Piruin makatabok kita ha Samar nga tuha Tacloban bay kuan waray. Basta nagsasakay baloto ngan magpapambot. Itulaan sa sakyan makakanto. Iyan na lang absuelto nga mga tao bisan tikang haluson nakakadiriktanan. Inaagit ko na San Juanico Bridge kay sa ina. Nahimo na ang Maharlika Highway. Iniya na diretso Manila, Tacloban diretso Davao, Maharlika Highway. Dito sa plakang ito, nakaukit ang mahalagang detalye patungkol sa tulay. Tinawag itong Marcos Bridge sa kadahilan ng itaneyo ito noong panahon ng pamamalakad ni Ferdinand Marcos Sr. Noong Disyembre 1972, nakalipas ang 4 na taon, natapos ang construction ng San Juanico Bridge. Tinuturing ang tulay bilang isang simbolo ng pagkakaisa. Ayon sa yumaong presidenteng Marcos Sr., ang tulay ay isang pagkakakilanlan ng Leyte at Samar. Sa likod ng magandang infrastruktura, ang mga usap-usapan ng residente ang bumabalot sa nakaraan ng San Juanico Bridge. Ang pagtindog ito, kinukurian iraan mga engineer kay diri nakaka-tindog hamposte. Kung waray, ginhahalad nila. Tukarog sigun na ito. Mayada, diri ito buwaday, tinuod ito. Maram ka itong tinatawag nga may daman mga tao gudman na hangin, may adagat. Sugat din ang aging populasyonan ira. Ito mga syukoy ba, sugat ito, tinuod man ito, itapon na to dito. Kaya pagkakabuwas,
anira pusti, magbubuhos na ra, na iba ang linya. But may nakatuddo nga pasugara ko niyo, pulugi niyo mga baboy, mga kadugo, mga manok at damo na pati baka. Nga para la maayos. May kwentong bayan din na kung saan mayroong babae umano ang lumapit sa manghuhula at pinayuhang gawin ang kahindik-hindik na pagdakip at pagkitil ng buhay ng mga bata. Para ito ay maging matibay, haluan mo ng dugo! May sinisiring nga, may gaban, may libot, tapos may make-up. Tinuod ito. Nang tumama ang bagyong Yolanda sa Leyte, lubos na naapektuhan ang Tacloban. Sa mata ng mga tao, matibay ang tulay dahil sa di umanong ginawang pag-alay. Ngunit sa tinagal ng tulay, may mga tao na pinapanatiling matibay at maganda ang tulay. The San Juanico Bridge is exposed hadagat. Ang mga steel members niya magiging corroded tungod dito nga dagat. Ang maintenance di San Juanico Bridge is medyo ibahin mga tulay nga ang mga RCDG bridge ibat sa manika special bridge ito iya. It mga special bridge na last ito mga 50 to 100 years. So di waray nga ni mo itong maintenance dida, then madagmit ang deterioration. So totulog da namon dida permanente nga gimbubuhat nga maintenance is routine maintenance, periodic maintenance, and special maintenance. Noong unang panahon pa man ay tradisyon na natin ang tinatawag na padugo. Ito ang pagkakatay ng mga hayop at pagpahid ng dugo sa pundasyon ng ginagawang bahay ay paraan upang mapalayo ang masasamang espiritu at pagpalain ng swerte. Kaya hindi maikakailang naging parte umano ito bilang ritual sa pagpapatayo ng San Juanico Bridge. Sa likod ng madidilim na kwento, ang San Juanico Bridge ay naging parte na ng buhay ng mga mamamayan. Ang tulay ay siyang naging daan ng mga produkto mula sa Samar na nilalako sa Tacloban. Habang nangangalap kami ng matatanungan patungkol sa tulay, hindi alintana ang pagiging balisa nila sa aming mga tanong. Kung pagsusumahin, ang kwento ng nakaraan ay hindi hawak ng lahat, kaya naging mahirap humanap ng saksi dahil tahimik ang lahat. Kung pagsusumahin, ang pananaw ng isang tao ay maikakailang na iisa. Ang bawat tao ay may bukod tanging pananaw, mapaisyo man o salaysay. Ngunit sa anumang pagkakataon, isa lang ang nakakaalam sa katotohanan. Pero para sa'yo, sino ang tahimik na saksi?